Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 31 to June 6, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ayun na nga. Salamat din sa mga nag-like, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga di nag-skip ng ads, sa mga nag-comment, syempre, sa inyong lahat, sa mga nagpa-personal reading, God bless you all. Sa mga gusto magpa-personal reading, is mag-direct kayo to connect sa aking Facebook. Yan, Messenger. Ilalagay ko na lang dyan sa screen para hindi rin kayo ma-scam, no? Kasi may nanggagaya sa akin. Patay na iyong angel numbers, Cancer. General reading tayo, kunin mo lang nga sa'yo at itapon hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea, diba? Para i-reverse nyo ha, hindi yung, ay napaso talaga, nag-itim na agad siya napaso ako kanina. Nagpauso kasi ako sakit. Ngayon ko lang siya naramdaman, kasi kanina wala siya, pula lang. Yun. Pero sa'yo naman yung choice na yun, no? Kung i-reverse nyo siya or hindi. Kung sasawsaw kayo dun sa warning na ibibigay, it's your choice, diba? Meron kang Aries, Virgo, Libra, and Gemini. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, higit ba sa hiling mo darating? Congratulations sa iba sa inyo. Marami kang iniisip this time sa nakikita ko dito. Nahandun din yung point na yung confidence mo, you know your purpose, at nahandun yung positivity na nakikita ko sa iyo dito. May bagong simula na magaganap sa buhay mo. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo at may panimula. Yun lang yun, di ba? May mga bagay ka daw na iniisip o nagsisik in ka o naglalakim ka ng mga information sa iba sa inyo. May mga bagay na magkakaroon ng transformation in some aspect of your life. Ang nakikita ko rin sa iyo dito is there's a lack, growth, achievement, abundance sa iba. Iba dito extension ito ha. Meron din ako nakikita na positivity at may pagtulong. Ikaw ang tutulong, hihingi ng tulong or tutulungan mo, vice versahin mo, no? Nandito rin yung point na may mga complicated situation o may mga conflict situation, malaki man o maliit yan. Magkakaroon ng mga debate. Maaring may tao kang makakausap na magdadalawang isip sa iyo or ikaw ito sa kanya. Or pwede rin kasi sa iba sa inyo na may mga bagay ka na iniisip na naguguluhan ka, what if, what ganito, what ganyan, ganito. O kaya handun yung magkakaroon ka ng mga multiple choices sa buhay mo. No? Ulit-ilutin mo na lang para mas maintindihan mo. Binibig kasi hindi kayo pwede, marami kasi energy. Halimbawa, sa iba dito, nag-iisip ng multiple choices. Sa iba naman dito, nagugulahan. Sa iba naman cancer, ganito. Sa ibang cancer, ganyan. Kaya mas ina-explain ko sa inyo kung ano yung mga possibility, ha? And then, sa iba naman sa inyo, is nandito yung point na magkakaroon ka daw ng mga pag-aalinlangan sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro, when it comes to finish something or may mga bagay ka na gusto mong tapusin, matatapos ko ba, makakamit ko ba, mag-uumpisa ba, mga ganun siguro, may luck ba, mga ganun, kung ano man pag-aalinlangan niya na kung saan aspeto ng buhay mo. Andito rin yung point, may mga didesisyonan ka raw, at iba, may pagpaparaya hindi ko alam in what way, pwedeng ikaw magpaparaya ka kung kanino at ano man yan, or someone is magpaparaya sa'yo or kung saang aspeto ng buhay mo yan. Andito na yung point, may mga pain ako na nakikita sa'yo. Maraming ibig sabihin ng pain. Pwede sa mga physical activity na gagawin mo, pwede sa trabaho mo, pwede sa mga action and movement na gagawin mo, or pain sa mga tao makakausap mo, makakasalamuha mo, kung conflict man yan o ano man yan. Basta kung ano, may mga pain ako na nakikita sa inyo. Pain na, masakit, sakit, ganyan. May travel ako nakikita, malayo man o malapit yan. Pwedeng iba dito may mga pag-uusapan o kaya is may pagpaplano o kaya na mas magkakaroon ng travel sa iba. No? And then, handun din yung point
Na pwede rin kasi na may makakausap ka who is in a distance na medyo hindi kayo magiging good term, di ba? Kasi may mga hard work din ako nakikita pala sa iyo, no? Cancer. Yan, may mga hard work situation daw. Alasan kaya yun? Sabay kanina, no? Pwedeng physically, emotionally, spiritually, pera, trabaho, kung saan man yung hard work na yan, may mga hard work. O baka naman magbibigay ka ng effort and hard work sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, pwedeng nandun sa point na yan. Meron din ako nakikita na vehicles sa iba sa inyo. When it comes to a vehicle, siguro nagbebenta ka ba ng vehicles, mapag-uusapan niyo ba yung vehicles, um, may mga pag-aaway, hindi pagkakaintindihan sa vehicles. Wag naman sana. O kaya is yung mga struggle, conflict, mga challenge related to a vehicles, travel, mga ganyan. Kung ano man yan, o baka naman bibili ka, magpapagawa ka, o kaya ganun, no? O mag-ingat ka kung ano, baka madaya ka. And also, is may mga movement and change of journey happen into your life. Congratulations, may new begin, kung may ending, may beginning din. Diba? So, lahat na sabi ko kanina, magkakaroon ka doon ng communication sa isa o dalawang tao who is in a distance, o baka nagkaroon lang kayo ng distance, mga ganyan. Basta may distance siya sa inyo. Isa or dalawa siya. Or ikaw ang kukonect sa kanya, ha? Yun na nakikita ko dito sa'yo. May mga bigla ang magaganap o mangyayari. May activity, mayroon ka daw umpisang activity, hindi ko alam kung ano yun. Iba-iba kasi kayo, no? Iba-iba yung klase ng activity na pwede niyong gawin. Pwedeng activity na your passion, activity ng trabaho mo, activity ng something. Basta iba-iba siya. Sa iba sa inyo. Yun. There's an activity at meron ka daw lalaanan ng iyong energy. Anong gagawin mo? Ba't parang may ganun? Okay, baka nakita ka ng mga repeating numbers 1011, 1122, 1144, 1616. Uy, ang ganda ng ano mo ah. Apat kasi lahat. Uy, blessing in disguise and the cycle starting to begin. Di ba sabi ko sa'yo may beginning ka? Oh, di sa completion, oh, the good karma. Oh, change. And this is also sa iba dito, this is a revert. Magbabago yung buhay mo. Kung dati nasa ilalim ka, papunta ka na dito, papunta ka na sa taas, huwag ka na pumunta dito sa ilalim muli, ha? Okay, may mga action, pagbabago, high vibes, and magkakaroon ng mga readjustment situation, ano? Yon. May mga sitwasyon na ma-overcome mo daw. Yun ang pinaka-the best kasi sa lahat, ano? Yung overcoming of obstacle. Pinaka-the best yan. Yon. May mga overcoming obstacle, may taong susuportahan mo or susuportahan ka niya, vice versa. Kung may mga ano, baka daw makita mo na yung soulmate mo or you will find your soulmate, baka makakausap mo na. May prosperity, big venture. Ba, panalo. May divine intervention. Ako na nakikita sa'yo. O, di ba, sabi ko sa'yo kanina, parang ganun siya. O, ganun, o. Diba? And, nandito na rin yung point na you have a higher calling. Mag-trust ka sa intuition mo, ha? May higher calling ka. Ibig sabihin is may magandang big situation, big venture, big event, basta malaki. Malaki. And there's a great shift. Personal growth, spiritual development, and manifesting goal. Uy, ma-achieve mo siya, oh. Oh, di ba sabi ko sa'yo, completion. Ayan, ay, blessing this case ka nga, eh. Pwedeng halimbawa, ipapadala sa'yo sa universe na tao, di ba? Para ibigay yung ano, sa yung blessing in disguise ni universe, tapos ibibigay niya sa'yo yung blessing na yun, yung to achieve that goal. Yung mga ganong sitwasyon. Okay, 101. Well, palagi ko naman sinasabi, the beginning yan. Take action. Hope, new beginning, fresh start. Lifestyle, purpose, spiritual awakening. Okay, parang pag nakikita ko to, parang magkakaroon ka ng kamulatan sa sitwasyon mo. Ganon. Parang may mag-open sa iyo, ganyan. Sa iba ha, ganon. Magkakaroon ka ng kamulatan eh. Halimbawa, may nakita kang situation, mamumulat ka na, ay, ganito na rin gagawin ko. This time, mag-i-start na ako ng ganito. Mga ganun. Kung ano mga awakening yan, ha? This is a call to action to move forward.
The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you set out to do. Those with patience will eventually reap the reward of their perseverance. Congrats! Pero mag-action ka kasi dito. Kasi di ba, 1 is the beginning. 0 is the ending. The beginning and the beginning. The 3 kasi, this is you, your creation, your growth, yung plano mo, yung pagpaprogress mo, yung venture mo, o yung, kailangan mo rin kasi mag-explore na mag-explore, ano, nandun sa point, you need to learn to grow, kumbaga nandun yung point na yun. Kaya may sinasabi siyang 0 kasi may mga bagay ka talaga na kailangan mo i-let go at kailangan mo na mag-action at mag-awake dun sa sitwasyon. But still, nandun yung beginning at great shift happen into your life. Kaya grab lang ng grab sa mga opportunity na malaki man o maliit, yung opportunity na darating sa'yo. Be grateful, gratitude, kasi the more na magiging ganun ka, magiging masaya ka sa rin sa iba, at hindi ka magiging selfish, the more blessing na marireceive mo sa taas. Kasi makikita niya yung the value na binibigay mo sa paligid mo, sa mga tao o sa maliit na bagay. Mas maano ni universe na ay mabait tong puso na to, itong puso ni Cancer na to, mabait to. And I give the better blessing para sa kanya. Mga ganon. Pero kung magiging plastic ka, ay wag na, ay hindi yun darating sa iyo. Ingat kayo ha. Tingnan natin your energy. Ay, devil. Tingnan nga natin. Aray ko. Kaya pala dito si action. Ang mata ko. Bakit? Parang mayroon ba akong dapat hindi makita at nangati yung mata ko. Okay. When it comes sa iyong energy. Sa energy mo, yung iba sa inyo stagnant ka, bakit nangyari? Sa iba sa inyo stagnant ka. O kaya nandun sa point na may mga bagay ka na iniisip na hindi maganda. Maybe thinking about negativity or may mga bagay ka na iniisip na hindi maganda, syempre. Either pagkakagastusan yan, either a situation na makikita na mata mo, tapos matutokso ka, mga ganon. Iba dito, stagnant daw kayo eh. Hindi yan. May mga sitwasyon daw na may stagnant ka, matatrap ka, o kaya naman magiging moody yung situation. Siguro may mga gusto kang gawin, gusto mo actionan, tapos hindi siya, may mga hihilingin ka, baka hindi pa siya maganap o mangyari, mga ganun. Kaya nakikita ko matatrap ka pa. Yun. And then also is, meron ka daw, may mga time daw in this week na medyo magiging exage ka. Hindi ko alam in what way eh. Ganyan, magiging exaggerate, yung nararamdaman mo masyadong exage. Siguro overflowing, pwedeng ganon, o kaya may mga exage situation. May mga sitwasyon din na may mga time na pwede kang makaramdam ka ng pagtatampo, mga ganyan. Magkakaroon ka ng mga, sana hindi kayo, siguro insecurity, mga ganon. Pwedeng na doon sa point na yun. Basta nandun yung happiness kasi we have the 9 of Cups din kasi dito, no? And the Ace of Cups, andun yung happiness and fulfillment and satisfaction sa iba sa inyo by this week. But still, konti lang naman yung, hindi na, actually pag it comes to insecurity, hindi siya totally negative eh, no? Alam ba, ay, may ganun siya. Hindi naman din inggit yun. Parang doon ka nga magkakaroon ka nga ng lakas ng loob doon kasi magsisikap ka sa sarili mo, di ba? Na para makamit mo rin yun. Yung mga ganun. May negative. Sa iba siguro negative sa kanila. Pero sa akin hindi. Kasi pag nakita mo yun, ay, mag-iipon ako ng pera, bibiling ko yun. Mga example ko lang yun na when it comes to insecurity. Yan. Yan. May mga ganun sitwasyon ako nakikita. Or sa iba naman sa inyo is siguro may mga gusto ka talagang gawin. You want to make it reality, pero hindi mo pa magagawa yun, hindi mo ma-actionan yun. Pwedeng na doon sa point. Dahan dito rin point of satisfaction, happiness, kung ano yung meron ka ngayon. Meron ka daw mararamdaman na kasiyaan by this week eh. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga happiness, fulfillment,
achievement, abundance ka na marireceive. O kaya naman, may mga pinapangarap ka talaga na makakamit sa iba. Ganun. Basta may happy. May prosperity or kasaganaan. Handun din yung point na baka yung magiging saya mo is kasi may darating sa'yo na reward or may magsasucess in life. So, iba, after the stagnant, after na hindi mo ma-receive yung sitwasyon na yun, mararamdaman mo yun. Sana hindi ko alam kung medyo mahina yung, kung mahihirapan kang huminga. Hindi ko alam, hihingalin ka ba? Mahihirapan ka ba huminga? Pwede na doon sa point na yun, papapagod ka ba? Parang may mga ganong sitwasyon. Parating kay Cancer. Parating, ano yun? I-ano nyo na lang. Ay, may sun ka. Okay lang. Worth it naman yung paghihintay mo. Ang tagal lang magbalasa ni ate, no? Worth it naman. Okay. Oh, may travel ka? No. Iba dito may nakita kong departure sa'yo. Malayo man yan. O malapit. Maybe by the 6 days, 6 weeks, 6 months. O by December, before ending of the year. O kaya by June, 6 days, 6 weeks, 6 months. Or 3 man yan, 8, ganyan. August, or 8 days, weeks, months. Okay. Parating sa iyo, may mga bagay ka daw na iisipin na makapagpapasaya sa iyo. Ganyan. May mga celebration, happiness, abundance, success, recovery, and enjoyment ako na nakikita sa iyo. So, baka may mga ikasisiya ka talaga. Positivity is coming din. Andito rin yung point na magkakaroon ng mga happy gathering situation. No? May mga collaboration, joy, may gagawin ka daw creativity or merong excitement project, events, or ano man yan. Basta may mga excitement ka daw na mararamdaman by this week. Yun ang sinasabi. Pwede rin kasi na magkakaroon ng mga paglabas, may mga mag-chill-chill, o kaya may mga pag-uusapan, may mga pregnancy, merit, pag-uusapan about related doon, o kaya may mga ikasisiya lang talaga, o kaya may mga mag-chill-chill, sabi ko nga sa'yo, may mga go out, magko-coffee sa labas, kakain sa labas, yan, may mga ganon. Ako nakikita sa iyo. Traveling is waving din, ako nakikita soon. May travel soon ako nakikita sa iyo, no? Andito rin yung point na there's a reward. You will enjoy the reward and success dahil sa effort na ibinigay mo or may mga ganon. May papers and documents ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung ano yun. May marireceive ka ba? May aasikasuhin ka ba? May ipapasa ka ba? May mga papers and documents ako nakikita sa iyo. Meron daw isang malaki at importanteng sitwasyon sa buhay mo na magaganap. Meron daw. Sa iba sa inyo. Alam mo ba dito may tao dito na gusto niya mag-apology sa iyo, Cancer. Hindi ko alam why. Gusto niya mag-apology at gusto niya magkaroon ng recovery pagdating sa iyo. May taong gustong bumalik, may paghihintay. Ako nakikita rin sa iba sa inyo. May hinihintay ka ba? Someone's waiting, or nandun yung point na yon. Handito na rin yung point na may marireceive ka raw. Gift, tulong, pagmamahal, or ikaw ang bibigay nito. Vice versa. May pag-iwas, no? Uy, alam mo ba, may victory and success ka, Day. As in, meron. Meron talaga. Iba dito, material happiness, tapos, increase. Yan, meron ako nakikita dito. May mga mag-open sa iyo, no? May mga celebration talaga. Baka may mga enlightenment din in some aspect of your life. May ikakasal ba?
Iba dito siguro baka ikakasal kayo, magkakaroon ng pag-uusap ng kasalan, kung ano man yung mga celebration nyo. Dapat iwasan. Hoy, dapat iwasan ni Cancer. Ganda ng card mo. Universe packing. Okay. May manifestation ka daw na makakamit. Dapat iwasan. Talaga, universe. Ang galing, oh. May manifestation ka daw na makakamit. Na hindi mo aasahan na matutupad siya. Okay. Dapat mong iwasan. Iwasan mo yung, syempre, mas stagnant ka. Iwasan mo being matigas ang ulo or mga taong matigas ang ulo. Mas stuck ka. Yung tamarin ka. O kaya maging irresponsable ka. Iwasan mo mahata ka ng nakaraan, magkaroon ng mga pag-aalinlangan, maging pasaway o mga taong ganon, iwasan mo. Iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng pagbabago sa sarili mo. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na kailangan mo ng simulan, gawin, desisyonan, i-let go, o kaya naman is baguhin sa iba. Sa iba naman dito is kailangan mo ng simulang muli o kailangan mo mag-resetting, no? Kung saang aspeto ng buhay. Transformation din kasi ito, no? Sa iba, sa inyo. Andun na yung point na umiwas ka or kung ikaw ito, wag ka daw magiging immature or mga taong being immature or makaramdam ng takot. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Basta continue ka lang sa direction to find your goal. Always have a clear path, tsaka positive destination dapat. Love, kapatid, anak, magkulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer in love. Bakit, ate? Inechang. When it comes sa love mo, kung single ka, isa, dalawa? Ay, talaga, universe. Pwedeng may nakakausap ka na you feeling peace dito sa tao na to, pero may lihim to eh. Ingat ka na lang. May tinatago siya sa'yo. Mayroon siyang hindi sinasabi sa'yo. Well, nasa sa'yo naman yan. Kung kayo naman sa kahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay, ano? Pwede rin kasi na hindi na rin kayo nag-uusap or pwede rin na bilak ka niya o bilak mo siya. No, pagdating sa sitwasyon, masikreto kasi yung isa, na nagkaroon siya ng sikreto ka. Handun na rin kasi yung boundary, nagkaroon ng mga frustration. Pero alam mo, kahit na nagkahiwalay kayo na ito, ni-spy ka pa rin ito or ikaw ito ha. Handun yung point nagkaroon talaga ng betrayal, pagtataksil dito sa situation. Pero sabi niya, gusto pa rin daw niya makipagkasundo sa iyo. Gusto pa rin niya makapag-usap sa iyo. Pero hindi niya alam paano. Natatakot at parang natatakot o kinakabahan siya para na sa point na yun. Siguro kung mapapatawad mo siya or hindi, mga ganun. Okay, kung kayo naman is may third party relationship, sa iba sa inyo, oo, alam niyo naman din, kaso alam mo, malakas din naman ang intuition mo, kaso yun nga lang, misa siguro nagbubulag-bulagan ka lang din, o baka naman iba sa inyo, naghahanap ka talaga ng ebidensya. Tingnan mo sa text niya, makikita mo. Ate, paano kung hindi naman binibigay yung cellphone? Yun na nga lang. Well, it's your decision, pero may pagbabacksap naman talaga. Pero choices mo na yun. Eto, no, siguro minsan deadma ka na lang din, diba? Yun, baka naman din may yung iba dito, baka may kinahalumingan, kinabibisihan ka na rin, di ba? Kung kayo naman is walang third party relationship, itong tao na to, you try to make it balance pagdating dito sa connection na to. Hanggat maaari gusto mo ng give and take, pero ang nangyayari kasi dito, yung ikaw lang, mas marami ang nag-give at hindi siya patas, kumbaga, nahado sa point na yun, ano. But still, nandun yung stability when it comes in this connection. May mga time na makakaramdam ka ng frustration o pain pagdating dito sa connection na to,
Alam mo sa isa sa inyo, may nililihim eh. May isa sa inyo may hindi sinasabi. Well, kung tatanungin mo naman siya, aamin ba siya? Yun nga lang, di ba? Merong hindi ka alam pagdating sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Or pwede naman na hindi rin naman kasi kailangan na sabihin. Yun. Pero, kung giving, wag lang give ng give ha. Kailangan give and take. Pero nasa sa'yo yan. Relasyon mo yan. Ikaw naman magdadala yan. Pero alam mo naman siguro yung alam mo na yan, malaki ka na. Money ni Cancer. Iwasan mo masyadong mabait. Naging masama pa si ate. Pinasama si Cancer. Pero nasa sa'yo yan. Money ang trabaho to ah. Okay, pagdating sa yung the Wheel of Fortune, oh. Dalawa. Bago yung buhay mo. Okay, may ahas pa. Okay, pagdating sa iyong trabaho. Trabaho or ano to ha? Pera. Alam mo, may magtatapos sa'yo eh. Sabi dito. There's an ending situation sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, meron ata magte-taking a risk ka ata. Parang gano'n. May mga bagong project, bagong simula, or handun yung point na may mga bagong opportunity na darating sa'yo or idea na yun daw yung makakatulong sa'yo to success to your job, sa trabaho mo, or sa kaperahan mo. Kaya, i-grab mo yon or you need to take a risk talaga. Pero may mga magbubukas kasi sa'yo na pintuan tulad ng sabi ko kanina. Diba? Sa iba niyo tataka kayo ng bagong direksyon or nandun na yung point na mas lalo ka na magsisave ng money this time or you need. Kasi kumbaga, lakasan lang din ng loob kung paano mo siya sisimulan yan. Pagdating sa kapera, kasi iba dito, feeling burden, struggle, problem, stress, pagdating sa pera. Pero ang sabi kasi dito, you need to take a risk. Kung kailangan mo mag-keep talaga, mag-keep ka. Kung sa trabaho naman, may mga mag-o-open naman sa'yo and kailangan mo yung i-pursue o kailangan mo talagang kumilos, no? Sa iba sa'yo. Kasi magsasucess talaga siya. Always be responsible din pagdating sa pera at sa trabaho ang sinasabi dito. And it will change your life. Kumbaga, nasa sayo eh. Yung change of fortune, nasa yung good luck, yung good karma, at yung mga opportunity na magbubukas, nasa sayo na lahat as in. No, depende na lang siguro sa decision making mo kasi andito rin yung take it action. Kasi sabi nga dito, great shift, diba? Ang mangyayari talaga sa'yo. Kasi papaboran ka ngayon ng universe sa mga ninanais mo. Arigato namaste, God bless.